pansinin po ninyo, babawasan po siya ng personal share niya sa PhilHealth. So dapat ayun po yung sinasabi na tatapatan siya ng employer share. So doon sa 3 kalahating buwan na hindi siya nag-report sa atin, nung kasama pa rin dapat siya sa regular remittance natin. Hindi dapat natin siya ino-no earnings. Ayun po yung ibig sabihin niyan. Opo. Natin po yung sa expanded maternity leave law. Kumbaga, si employee kasi nung pag makukuha niya yung claim niya, babawasan niyo ng ng personal share niya kay PhilHealth. So since binawasan siya, tatapatan niyo ng kalahati ni employer. So yung claim ng member, bawas na yan ng PhilHealth. Opo. Sa 3 months na yun, di ba? Opo. 3.5 months po. Depende po. 105 days yun sa expanded maternity leave law. Kung gusto nyo, sir, ang DOLE, meron silang free na mga, I think dati kasi may virtual sila na mga regarding dyan. Para at least mas ma-orient kayo. Ayun po. Pero ang kwan lang po sa side ni PhilHealth, dapat meron siyang kasama siya sa regular remittance while on maternity leave siya. Hindi dapat siya i-leave behind na no earnings. Usually kasi earning ang nilalagay. Opo. Ayun. So ngayon alam na natin. Ganon po. So, ganun din po sa yung mga nag-vacation leave. Okay. Ganito po. Meron po tayong mga empleyado na leave without pay na. Tama po? No? So, para sa buwan na yun, let's say, nag-extend ng vacation leave or nag-extend yung sick leave niya, exhausted ng leave credits niya, leave without pay na siya. So, ano po ang dapat natin gawin? So, sa reporting, sa EPRS, number 1, itatag natin siya ng no earnings. Kasi technically, wala naman talaga siyang sinweldo for that cut-off. Tama? Okay. Tapos, pangalawa, ang gagawin po natin, i-issuehan po natin siya ng certification. Yung employee natin na yon. So, anong nilalaman ng certification na yon? Sinicertifyan nyo na itong si Juan de la Cruz, ang huling deduction sa kanya at remittance ng kumpanya ay April 2020. Sample lang sir ay April 2024 at starting May 2024, leave without pay na siya. Para saan ho yung certification na yon? Nakita nyo kanina dun sa reminders, di ba? So yung certification na yon, i-advise po ninyo si employee ninyo o representative niya na pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office. Again, ang pupuntahan po niya, PhilHealth office, hindi ho sa Bayad Center, hindi ho sa bangko. Pinakamalapit na PhilHealth office. I-present po niya yun, yung certification na yun, and eventually, pwede po niyang bayaran at a voluntary rate na 500 pesos na minimum yung mga mamimiss niya na mga periods. Until such time na makabalik siya sa active service sa inyo and mag-resume yung kanyang deduction ng kanyang MBS or monthly basic salary. And may employee-employer share yan. Yung reporting namin is no earnings. Yes. Sa inyo, no earnings. And then, pag binyo natin ang record ni employee ninyo, dire-diretso ang hulog niya. So, masasatisfy po dyan yung condition na kailangan upon effectivity ng Universal Healthcare Law, yung nasa provision ng batas sa UHC, effective November 2019, lahat po dapat nang naka-in na, ibig sabihin registered na kay PhilHealth, November 2019 onwards, no? Dapat dire-diretso ang premium niyan. Okay, dire-diretso ang hulog niyan. So hindi pwede sabihin, wala kasi siyang duty nung mga panahon, no earning siya. So may paraan, magbabayad dapat siya as voluntary. Ganun po. So technically, wala dapat siyang remittance gaps. Isi-segue ko lang unang kaunti. Dalawa kasi ang highlight ng ating kwan. Isa sa mga dalawang highlights ng ating UHC law, Universal Healthcare Law, is number 1, yung tinatawag natin na immediate eligibility. So under the immediate eligibility rule, prior po kasi, bigyan ko lang kayong brief backgrounder, mabilis lang. Prior sa effectivity ng UHC, November 2019, prior to November 2019, kapag ikaw ay mag-avail ng PhilHealth, nagre-require ng qualifying contribution, right? Yung mga naka-experience na, kailangan bayad ka ng 3 months within 6 months, bayad ka ng 9 months within 12 months, which is eventually nagre-result yun sa unwarranted claim. Kasi si employer, feeling artista, pirma ng pirma sa claim form 1,
Hindi niya alam, ang sinisertifyin pala niya doon na may qualifying contribution dapat yung empleyado na nag-avail na yun. Diba? Eh, pa yung mga pagkakataon na pirma ng pirma, eh wala namang qualifying contribution yung tao. So, nagre-result yan sa unwarranted claim. So, anong kaibahan yan ngayon under sa UHC? Wala na pong unwarranted claim. Kasi po, sa UHC, yung isa sa mga provision niya, yung immediate eligibility rule na tinatawag natin, kahit nakaka-member mo pa lang, kumpleto ang hulog mo, bungi-bungi ang hulog mo, di ba? Once na mangailangan ka ng PhilHealth or confinement, makaka-avail ka. Hindi na magre-require ng qualifying contribution. Ayun po yung kaibahan ngayon. Pero, ano yung provision naman doon sa batas na medyo bumalanse doon sa provision na yon? Ang condition naman doon, no? So immediately makaka-avail ka kahit ngayon ka lang nag-member, ngayon ka rin na-admit, or yung iba nga na-admit na doon pa lang magme-member sa ospital. Wala pa siyang hulog, nag-member lang. Ang condition lang kasi ngayon, kailangan member ka. Regardless may hulog ka o wala. Diba? Ayun lang condition ngayon para maka-avail ka ng benefits ni PhilHealth. Regardless kung ayan ba ay konsulta, preventive care ba yan, or curative care ba yan na may confinement, hindi nangangailangan ng qualifying contribution. Pero, again, binalanse yan ng batas. May condition doon na dapat, kapag ikaw ay nagrehistro kay PhilHealth starting November 2019, effectivity ng UHC onwards, dapat wala kang remittance gaps. So, ibig sabihin nun, makaka-avail ka, madi-discharge ka, pero kailangan habulin mo later yung mga gaps mo. Na-discuss ba yung portal? Member portal. Okay. Na-discuss kanina ang member portal. So, mahalaga po yun. Dapat, ayan po, sir, sige, sorry na medyo napahaba. Gininaw si sir. Mas okay na maginaw sir kaysa mainit, no? Okay. Eh, pagdugtong-dugtongin natin, no, yung mga nakuha kanina, member portal. Para saan si member portal? Actually, in-encourage namin kayo, hindi ba na in-encourage, hanggang mari, mandatory. Lahat ng mga members, naka-enroll dapat sa member portal. Pinakita kanina, di ba? Ang kailangan mo lang is PIN at saka email address. Di ba? So, yung features niya, mag-view mo ang iyong member data record, mag-view mo ang iyong contribution. Di ba? Tapos makakapag-enroll ka na rin sa consulta provider na later i-discuss yan. And then later on po, yung mga updating ng mga ninyo, natin pala, ng mga status, additional dependents, pwede na rin po natin gawin sa member portal. I-upload na lang natin doon yung mga dokumento. Again, si member portal po, siya po ang magiging gateway nating lahat sa pag-avail ng mga online services ni PhilHealth. At kung ikaw ay mawalan ng trabaho at mag-shift ka to self-earning,